Isang malakas at galit na boses ang bumasag sa marangyang katahimikan ng penthouse office. Ang mga salita, sa lengguaheng Arabic, ay parang mga latigong humahampas sa hangin. Natigilan ang lahat ng Amerikanong executive sa paligid ng mahabang conference table. Nagkatinginan sila, mga mukhay puno ng pagkalito at panik. Ang $1 billion na deal ay tuluyan ng bumabagsak at hindi man lang nila naiintindihan ang huling mga salita ng kanilang kliyente. Pero si Helen Reid, na tahimik na nagpupunas ng alikabok sa isang sulok, ay naintindihan ang lahat. Naintindihan niya ang bawat salita ng pagkasuklam, ang bawat hinaing tungkol sa nawalang dangal, at ang bawat panunumbat sa mga taong numero lang ang nakikita at hindi ang kaluluwa. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga pisngi. Mahigpit ang hawak niya sa basahan, ang puting tela ay halos mapunit sa kanyang pagkuyom. Ang kahihiyan na nararamdaman niya ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kagandahan ng isang lengguwahe na ginagamit ngayon bilang isang pader at hindi isang tulay. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Ang malamig na boses ay nagmula kay Markison, ang Vice President na kanina pa nagpapakita ng kanyang kayabangan. Nakaturo ang kanyang mamahaling ballpen kay Helen, isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Tingnan ninyo, Sheikh Alja," sabi ni Markison sa malakas na boses na para bang isang hangal na bata ang kausap sa dayuhan. Pati ang aming tagalinis ay nalilito. "Siguro naman maiintindihan ninyo, sir, na kailangan natin ng simpleng oo o hindi." Napayuko si Helen. Ang bawat salita ni Markison ay parang karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Naisip niya si Emily, ang kanyang 14 anyos na anak, na naghihintay sa kanya sa maliit nilang apartment. Ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kinabukasan ng kanyang anak. Titiisin niya ang lahat para kay Emily. Ang problema sa mga taong tulad niya, patuloy ni Markison, habang ikinukumpas ang kamay patungo kay Helen, ay ang kakulangan sa edukasyon. Limitado ang pag-iisip. Hindi nila kayang unawain ang mga malalaking bagay tulad ng negosyong ito. Iyon na. Yun ang mga salitang bumasag sa pader ng pagtitimpi na matagal nang binuo ni Helen sa loob ng maraming taon. Ang salitang edukasyon, isang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Dahan-dahan, itinaas din ni Helen ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na karaniwang nakayuko at umiiwas, ay ngayon ay diretsong nakatitig kay Markison. May apoy sa mga matang yon na ngayon lang nakita ng sino man sa silid na yon. "Ginoong Markison." Ang kanyang boses ay mahina, nanginginig sa simula, ngunit malinaw. Tumigil ang lahat ng bulungan. Maging si Sheikh Alja, napapatayo na sana para umalis, ay natigilan at napatingin sa kanya. Humakbang si Helen palayo sa sulok, palayo sa anino. Binitawan niya ang basahan sa sahig. "May isang pustahan akong iaalok sa inyo," sabi niya. Ang kanyang boses ay unti-unting nagkakaroon ng lakas at kumpiyansa. Tumawa si Markison, isang tawang mapanghamak. "Isang pustahan? Anong maipupusta ng isang katulad mo?" Hindi inalis ni Helen ang kanyang tingin. "Kung maisasalba ko ang deal na ito, ngayon din," sabi niya, at sa bawat salita ay naroon ang bigat ng lahat ng kanyang sakripisyo. "Ang posisyong Head of International Partnerships na hinahanap ninyo ay magiging sa akin." Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Ang mga executive ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Si Sheikh Alja ay nakatitig kay Helen. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-uusisa. Muling humalakak si Markison, mas malakas ngayon. "Nababaliw ka na ba?" "Sige," sigaw niya, naisip na isa itong magandang palabas. "Sige, tagalinis. Ang buong silid na ito ang magiging saksi. Ngayon, iligtas mo ang deal kung kaya mo." Tumingin si Helen kay Sheikh Alja. Pagkatapos ay sa mga natitirang executive. Huminga siya ng malalim,
Inipon ang lahat ng natitirang lakas. Ang sinabi po ni Sheikh Alja ay, bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pagkadismaya, iyon ang naramdaman ni Sheikh Seth Alja habang dahan-dahan siyang tumatayo mula sa kanyang upuan. Pagod na siya. Pagod na siya sa mga mukhang gahaman na nakapalibot sa kanya, mga taong hindi nakikita ang kanyang bansa bilang isang lupain ng kasaysayan at kultura, kundi bilang isang malaking balon ng langis at pera. Ang babaeng tagalinis, ang kanyang desperadong pustahan. Isa na namang bahagi ng sirko na ito. Nakaramdam siya ng bahagyang awa, ngunit mas nangingibabaw ang kagustuhan niyang lisanin ang lugar na ito, ang syudad na ito, na walang kaluluwa. Hahakbang na sana siya palayo sa mesa nang bumukas ang pinto. Isang dalagita ang pumasok. May dala itong cellphone. Mukhang hinahanap nito ang kanyang ina sa gitna ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit. Napakunot ang noo ni Allah, isa na namang abala, at pagkatapos, nagsalita ang dalagita sa wikang Arabic. Ang boses nito ay malinaw at matatag. Hindi ito ang nag-aalangan na Arabic ng isang dayuhan na nag-aral lamang ng ilang aralin. Ito ay purong Arabic. Ang bigkas ay perpekto. Ang ritmo ay parang musika sa kanyang pandinig. Natigilan si Alja. Ang kanyang mga paa ay parang napako sa sahig. Ang aking ama, pagsasalin ng dalagita, ang kanyang mga mata ay matapang na nakatitig sa mga Amerikanong executive ay naglakbay ng libu-libong milya, hindi para makipag-usap sa mga mangangalakal na ang tanging alam na wika ay pera. Naramdaman ni Alja ang pagyanig sa kanyang dibdib. Iyon ang kanyang mga salita. Iyon ang bigat ng kanyang puso. Ngunit ang marinig ito mula sa bibig ng isang bata, sa gitna ng silid na ito, ay may dalang kakaibang kapangyarihan. Nagpatuloy si Emily. Ang kanyang boses ay naglalaman ng puot at pagmamalaki na naramdaman ni Alja kanina. Sinabi niya na ang inyong mga gusali ay matataas, ngunit ang inyong pag-unawa ay mababaw. Ipinagmamalaki ninyo ang inyong mga numero, ngunit kinalimutan na ninyo ang halaga ng isang pangako, ng isang pangalan, ng isang pamana. Ang ngisi sa mukha ni Marqueson ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay ng pamumutla. Ang iba pang mga executive ay parang mga estatwa. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakaawang. Ang silid, na kanina lang ay puno ng tensyon at bulungan, ay nabalot ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Tumingin si Alja mula sa dalagita patungo sa ina nito. Si Helen, ang babaeng kanina lang ay parang isang anino sa sulok, ngayon ay nakatayo sa gitna ng lahat. Ang kanyang mukha ay pinaghalong takot at hindi maipaliwanag na tapang. Paano? Paano nagkaroon ng ganitong anak ang isang babaeng tila isinuko na ang lahat? At sa isang iglap, isang alaala ang bumisita sa isipan ni Alja. Ang kanyang yumaong asawa, si Amira. Isang babaeng galing sa simpleng pamilya, ngunit may talinong higit pa sa lahat ng mga prinsesang nakilala niya. Si Amira, na mahilig sa mga tula at kasaysayan, na madalas sabihin sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi nakikita ng mga mata. Nakita niya ang kislap ni Amira sa mga mata ng mag-inang ito. Ang talino, ang dignidad na nakatago sa likod ng pagpapakumbaba. Hindi pa tapos ang lahat. Ngayon pa lang ito nagsisimula. Ang pag-asang inakala niyang patay na ay muling umusbong sa kanyang puso. Dahan-dahan, umupo muli si Sheikh Alja sa kanyang silya. Ang simpleng kilos na yon ay nagdulot ng malakas na alon ng reaksyon sa buong silid. Nagsalita siya sa wikang Ingles. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may bigat at kapangyarihang hindi matitinag. The deal, sabi niya, at lahat ay napahinga ng maluwag, is on. Ngumiti si Marqueson, isang ngangiti ng tagumpay.
But, dagdag ni Alja, at ang nangiti ni Marquezon ay muling naglaho. I will only work with her. Itinuro niya si Helen. Nakatitig si Helen sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Hindi makapaniwala. Sa kabilang dulo ng mesa, yumuko si Marquezon at narinig ng katabi niya ang isang pabulong na puno ng galit at pagbabanta. Hindi pa tayo tapos. Ito na yon. Ang boses ng babae mula sa Human Resources ay kasing lamig at kasing walang buhay ng pasilyong kanilang tinatahak. Walang pagbati, walang ngiti. Tanging isang formal na pagturo sa isang pinto sa pinakadulo ng hallway. Ang opisina ni Helen. Huminto si Helen sa harap ng pinto, nagawa sa frosted glass. Wala man lang pangalan. Saglit siyang nag-alinlangan, pagkatapos ay dahan-dahang pinihihit ang doorknob. Maliit. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip niya. Maliit ang espasyo at amoy luma. May ilang maalikabok na kahon ng mga lumang dokumento na nakatambak sa isang sulok, na para bang isa itong bodega na ginawang opisina. Ang tanging bintana ay nakaharap sa isang pader na brick ng katabing gusali. Ito ang kanyang premyo, isang malinaw na insulto. Napabuntong hininga si Helen. Hindi niya alam kung ano ang aasahan, pero siguradong hindi ito. Umupo siya sa lumang upuan at naramdaman ang paglubog nito. Pinagmasdan niya ang kanyang bagong teritoryo. Ito ang simula ng kanyang bagong buhay. Ang unang araw niya sa impyerno. Habang naglalakad siya kanina papunta rito, ramdam na ramdam niya ang mga tingin at bulungan ng mga empleyadong kanyang nadaraanan. Siya ba yun? Yung tagalinis? Grabe, sinuwerte. Bawat bulong ay parang isang maliit na patalim na tumatama sa kanyang likod. Ngunit tiniis niya. Inisip niya si Emily. Para ito kay Emily. Kakayanin niya ang lahat. Isang malakas na kalabog ang halos magpatalon sa kanya sa kinauupuan. Nakatayo sa kanyang pintuan si Marquezon. Isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha. Kakalapag lang niya ng isang napakakapal na bunton ng mga folder sa ibabaw ng maliit na mesa ni Helen. Welcome aboard, Miss Reed, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng sarkasmo. Ito ang iyong unang gawain, isang simpleng analysis report sa lahat ng ating mga past partnerships. Gusto kong makita yan sa mesa ko bukas ng umaga. First thing. Nanlaki ang mga mata ni Helen habang tinitingnan ang tore ng mga folder. Imposible. Aabuti ng isang linggo bago matapos basahin ang lahat ng ito. Paano pa kaya ang gumawa ng isang detalyadong ulat? Pero sir, walang pero-pero, putol ni Marquezon. Pinatunayan mo kahapon na kaya mong gawin ang imposible, hindi ba? Huwag mo akong bibiguin. Tinalikuran siya nito at naglakad palayo. Ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Naiwan si Helen na nakatitig sa mga dokumento. Parang isang malaking batong ipinatong sa kanyang dibdib. Nais siyang durugin at piliting sumuko. Ito na ba yon? Dito na ba magtatapos ang lahat bago pa man magsimula? Biglang nagring ang telepono sa kanyang mesa. Nag-atubili siyang sagutin ito. Hello? Helen Reed speaking. Good afternoon, Ms. Reed. This is Safira, the executive assistant to Sheikh Set Alja. Ang boses sa kabilang linya ay professional at magalang, isang malaking pagkakaiba sa lahat ng narinig niya buong araw. Agad na napaayos ng upo si Helen. Sheikh Alja would like to request a private meeting with you tonight to discuss the core values of the agreement. Natigilan si Helen. Isang meeting? Sila lang dalawa. Pero, mayroon po akong... Tumingin siya sa bundok ng mga folder. Isang urgent na gawain. The Sheikh insists that this is of utmost importance for the foundation of your partnership. Sagot ni Zafira, ang kanyang tono ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa pagtanggi.
Pagkatapos makuha ang detalye ng lugar at oras, ibinaba ni Helen ang telepono. Ang kanyang puso ay kumakarera. Isang hapunan kasama si Sheikh Alja. Ang kaba ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang determinasyon. Hindi siya magpapatalo. Dumating ang gabi at isa-isang nagsiwian ang mga empleyado. Ngunit nanatili si Helen sa kanyang maliit at malungkot na opisina. Nakabukas ang ilaw ng kanyang desk lamp, nag-iisa sa gitna ng kadiliman ng buong palapag. Sa isang tabi ay ang mga folder mula kay Markison, isang paalala ng kanyang pagsubok. Sa kabilang banda ay ang alaala ng imbitasyon ni Sheikh Alja, isang sinag ng pag-asa. Binuksan niya ang unang folder. Huminga siya ng malalim. Uumpisahan na niya, lalabanan niya. Habang binabasa niya ang unang pahina, isang ping ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang computer, isang bagong email mula kay Markison. Ang subject, "Welcome." Binuksan niya ito. Nag-iisa lang ang linya ng mensahe. "Hope you like the welcome gift. Don't disappoint me." Pinili ni Sheikh Setelja ang isang maliit at pribadong restaurant na madalas niyang puntahan. Isang lugar na malayo sa ingay ng syudad, kung saan ang bawat panauhin ay binibigyan ng respeto at espasyo. Hindi trabaho ang nasa isip niya. Oo, iyon ang opisyal na dahilan ng hapunan na ito. Ngunit sa kanyang sarili, alam niya ang totoong dahilan. Pag-uusisa. Isang malalim na pag-uusisa sa babaeng nagngangalang Helen Reed na sa isang iglap ay ginulo ang kanyang maayos na mundo. Dumating si Helen sa eksaktong oras. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida. Ang tanging palamuti ay isang maliit na kwintas. Halata ang kanyang pagkailang sa marangyang paligid, ngunit meron pa ring dignidad sa bawat kilos niya. Para siyang isang ibon na may magagandang pakpak ngunit nakalimutan ng lumipad. "Miss Reed, salamat sa iyong pagdating." Bati ni Alja tumatayo para salubungin siya. "Sheikh, salamat po sa imbitasyon." Sagot ni Helen. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang unang ilang minuto ng kanilang hapunan ay napuno ng pormalidad. Nag-usap sila tungkol sa mga paunang detalye ng kasunduan, mga bagay na pareho nilang alam na maaaring pag-usapan sa opisina. Ngunit unti-unti, sinimulan ni Alja na igiya ang kanilang usapan palayo sa negosyo. "Ang iyong anak," simula niya. "Si Emily." Kahanga-hanga ang kanyang kaalaman sa aming wika. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Helen. Ang unang totoong ngiti na nakita ni Alja mula sa kanya. Mahilig po siyang magbasa at tinuruan ko po siya. "Ikaw ang nagturo?" Tanong ni Alja, hindi maitago ang pagkagulat. "Kung gayon, mayroon ka ring malalim na kaalaman sa aming kultura." Dito na nagsimulang magkwento si Helen. Sa una ay nag-aalangan, ngunit dahil sa taimtim na pakikinig ni Alja, unti-unti siyang gumaan. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap na maging isang scholar ng Middle Eastern Studies, ang kanyang pagmamahal sa mga tula ni Rumi at sa kasaysayan ng Silk Road. Mga pangarap na matagal na niyang ibinaon sa baol ng nakaraan. Habang siya'y nagsasalita, nakatitig lamang si Alja. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang hamak na tagalinis. Siya ay isang reyna na tinanggalan ng korona, isang makatang, pinatahimik ng tadhana. "Naalala ko sa iyo ang aking yumaong asawa," mahinang sabi ni Alja. Ang kanyang boses ay puno ng isang pamilyar na lungkot. Mahilig din si Amira sa mga libro at tula. Lagi niyang sinasabi na ang mga kwento ang kaluluwa ng isang sibilisasyon. Isang bagay na hindi nauunawaan ng mga taong numero lang ang binibilang. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pader sa pagitan nila. Hindi na sila ang sheikh at ang empleyado. Sila ay dalawang taong nagkakaintindihan sa isang antas na higit pa sa salita. Dalawang kaluluwang nakahanap ng kapareho sa gitna ng magkaibang mundo.
Naging magaan ang kanilang tawanan at kwentuhan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Helen na may isang taong nakikita siya, ang tunay na siya. At sa unang pagkakataon din sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Alha ang isang init sa kanyang puso. Isang init na inakala niyang hindi na niya muling mararamdaman pagkamatay ni Amira. Sa isang sulok ng restaurant, isang halos hindi kapansin-pansing flash ng camera phone ang naganap. Isang lalaking nakaupo mag-isa ang mabilis na nag-type sa kanyang cellphone at pinindot ang send. Nang ihatid ni Alja si Helen sa tapat ng kanyang apartment building, huminto sila saglit sa labas ng sasakyan. "Salamat po ulit dito, Sheikh." "Seth na lang. Tawagin mo akong Seth," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig sa kanya. Tumango si Helen hindi makapagsalita. "Miss Reed," sabi ni Seth. Ang kanyang boses ay banayad ngunit may bigat. "Ang iyong talino ay mas maningning pa kaysa sa kahit anong diamante." Pagkasabi noon, pumasok na siya muli sa sasakyan at umalis. Naiwan si Helen sa sidewalk, nakatayo, tulala. Naramdaman niya ang malakas at mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, gumising si Helen na may ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga salita ni Seth ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Ang iyong talino ay mas maningning pa kaysa sa kahit anong diamante." Ang bundok na ng mga folder na iniwan ni Markison sa kanyang mesa ay hindi na mukhang nakakatakot. Ang bawat pahina na kanyang binabasa ay hindi na isang pasanin, kundi isang hamon na kaya niyang lampasan. Mayroon siyang bagong inspirasyon, isang bagong lakas na bumabalik sa kanya. Ngunit ang pakiramdam na yon ay mabilis na naglaho pagdating niya sa opisina. Ang mga bulungan ay naging mas masama. Ang mga tingin ay naging mas mapanghusga. Nang kumuha siya ng kape sa pantry, may aksidenteng nakaiwan ng isang nakaprint na litrato sa tabi ng coffee machine. Ito ay isang malabong larawan na kuha mula sa malayo. Larawan nila ni Seth, magkaharap sa kainan, nagtatawanan. Naramdaman ni Helen na parang may isang mamalamig na kamay na humigpit sa kanyang puso. Nagsimula na ang lason. "Mukhang nag-e-enjoy ka sa bago mong responsibilities, Miss Reed." Nilingon ni Helen si Markison na nakasandal sa may pintuan ng pantry. Hawak ang isang tasa ng kape, isang mapanuyang ngiti ang gumuguhit sa kanyang mukha. "Hindi ko alam. Nakasama pala sa job description mo ang client entertainment sa gabi." Dagdag pa niya, ang bawat salita ay may nakatagong dumi. "Iyon ay isang business dinner, Ginoong Markison," sagot ni Helen. Pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. "Talaga ba?" Tumawa si Markison. "Sa bagay, may iba't ibang paraan naman para makumbinsi ang isang kliyente. At mukhang natuklasan mo na ang pinaka-epektibong paraan." Hindi na nakasagot si Helen. Ang kanyang dila ay parang namanhid sa galit at kahihiyan. Tumalikod na lamang siya at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang opisina. Dala-dala ang bigat ng kanilang mga titig. Nang tanghali, isang delivery man ang naghatid ng isang maliit na package para sa kanya. Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay isang magandang libro na nakabalot sa katad. Isang koleksyon ng mga tula ng Makatang si Rumi sa orihinal na Persian at may salin sa Arabic. May isang maliit na card na nakasuksok sa loob. Ang sulat kamay ay elegante at pamilyar. Para sa isang isipan na nakauunawa sa kagandahan, Seth. Napahawak si Helen sa kanyang dibdib. Isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam ng kilig na matagal na niyang hindi naramdaman. Ngunit kasabay ng kilig ay ang pag-usbong ng takot. Paano kung malaman ni Seth ang lahat? Ang tungkol sa nakaraan niya? Ang dahilan kung bakit hindi niya natapos ang kanyang pag-aaral?
Ang katotohanang ibinenta niya ang lahat ng kanyang mga libro, pati na ang paborito niyang kopya ng mga tula ni Rumi, para lang may maipakain kay Emily noong mga unang taon nito. Ang kaligayahang ito ay napakadelikado. Samantala, sa marangyang opisina sa kabilang dulo ng gusali, kausap ni Marquezon sa telepono ang isang pribadong investigador. "May nakuha ka na ba?" Tanong ni Marquezon, walang pasensya. "Oo, sir," sagot ng boses sa kabilang linya. "Marami-rami. Si Helen Reed ay na-dismiss mula sa universidad noong kanyang huling taon." Napangisi si Marquezon. "Ano ang dahilan?" "Ang nakasulat sa records ay moral turpitude." Isang malabong termino, pero naghukay pa ako ng mas malalim. At may nakita akong isang dokumento na mas interesante pa. "Ano yon, bilis?" "Nahanap ko na. Ginoong Marquezon, ang birth certificate ng bata." Narinig ang isang saglit na katahimikan sa kabilang linya na para bang sinasadya ng investigador na bitinin ang kanyang kliyente. Ang pangalan ng ama, Blanco. Isang dahan-dahan at masamang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Marquezon. Hawak niya ang isang folder na puno ng mga dokumento tungkol kay Helen. Ito na ang kanyang alas. Ang sandata na wawasak sa babaeng yun minsan at para sa lahat. Panahon na para sa palabas. Bulong niya sa sarili. Tagumpay. Iyon ang lasa sa bibig ni Marquezon habang naglalakad siya papasok sa conference room. Ito ang kanyang entablado, ang kanyang sandali ng paghihiganti. Nakaupo na ang lahat ng miyembro ng board of directors, maging ang CEO. At sa pinakagitna, si Sheikh Setalja na may seryosong mukha perpekto. "Salamat sa inyong pagdalo sa biglaang pagpupulong na ito." Simula ni Marquezon, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. "Mayroon akong isang napakaselang bagay na kailangang ipaalam sa lahat. Isang bagay na may kinalaman sa integridad ng ating kumpanya at ng ating pinakamalaking kasunduan." Nakuha niya ang atensyon ng lahat. Tumingin siya sa kanyang assistant at tumango. "Papasukin mo na siya." Bumukas ang pinto at pumasok si Helen. Halata sa mukha nito ang pagkalito. Hindi niya alam kung ano ang nagaganap. Mas maganda. "Ms. Reed, salamat sa pagdating," sabi ni Marquezon na may ngiting parang sa ahas. Helen's POV. Naramdaman ni Helen ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang lahat ng mga mata sa silid ay nakatuon sa kanya. Ang mga tingin ay hindi na mapanghusga, kundi mapanuri, na parang isa siyang kriminal na hahatulan. Nahanap ng kanyang mga mata si Seth. Umiwas ito ng tingin. Isang malakas na dagundong ang naramdaman ni Helen sa kanyang dibdib. May mali. Isang napakalaking pagkakamali. Sa loob ng nakaraang 24 na oras, pagpapatuloy ni Marquezon, nagsagawa ako ng isang masusing background check sa ating bagong Head of International Partnerships. Ikinumpas ni Marquezon ang kanyang kamay at isang presentasyon ang lumabas sa malaking screen sa likod niya. Lumitaw doon ang isang kopya ng transcript of records ni Helen mula sa universidad. May isang malaking pulang marka sa ibabaw nito. Dismissed. Reason, moral turpitude. Napasinghap ang ilang miyembro ng board. Naramdaman ni Helen na parang nauubusan siya ng hangin. "Hindi lang yan," sabi ni Marquezon, na para bang isang magician na naglalabas ng kanyang huling trick. "Ayon sa aming investigasyon, si Miss Reed ay hindi lamang isang college dropout. Siya rin ay isang..." Nag-pause si Marquezon para sa dramatikong epekto. "Isang ina na walang asawa, isang babaeng nagkaroon ng anak habang nag-aaral pa lamang, kaya't natanggal sa universidad. Isang babaeng walang maipagmamalaking kwalifikasyon maliban sa kanyang abilidad na mangakit." Bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Helen. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang pinakatatagong sakit, ay inilantad sa harap ng lahat
Binaluktot para maging isang maruming kasinungalingan. Tumingin siyang muli kay Seth, nagmamakaawa. Naghahanap ng kahit anong senyales ng suporta, ng pagtitiwala. Ngunit ang nakita niya sa mukha nito ay isang bagay na mas masakit pa sa lahat ng akusasyon ni Markison. Pagdududa. Ang matagal nang nakatagong pagdududa ng isang taong minsan nang nasaktan ay bumalik sa mga mata ni Seth. Ang kanyang mukha ay naging isang malamig na maskara, hindi mabasa. Ito ay isang malaking problema sa seguridad, sabi ng CEO. Ang kanyang boses ay nag-aalala, hindi para kay Helen, kundi para sa kumpanya. Sheikh Alja, humihingi ako ng paumanhin para sa kapabayaan na ito. Parang nabibingi si Helen. Ang mga boses sa paligid niya ay lumalayo. Nagiging isang ugong na lamang. Nais niyang sumigaw, magpaliwanag, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Dahil dito, deklara ng CEO, pansamantala naming sinususpinde si Miss Reed mula sa kanyang posisyon habang naghihintay ng resulta ng isang buong internal investigation. Nawala na ang lahat, ang kanyang trabaho, ang kanyang dignidad, ang tiwala ng nag-iisang taong nagparamdam sa kanya na siya'y espesyal. Tumayo si Helen. Hindi niya na matandaan kung paano siya nakatayo. Dahan-dahan siyang lumakad palabas ng silid. Hindi niya tiningnan ang sinuman. Habang naglalakad siya sa pasilyo, pabalik sa kanyang maliit na opisina, ramdam niya ang mga tingin ng lahat. Ang dating mga bulungan ng inggit ay napalitan na ngayon ng mga bulungan ng pagkutya at awa. Pagdating niya sa kanyang apartment, nadatnan niya si Emily na nagbabasa sa sofa. "Ma, ang aga mo yata?" Tanong nito. Nakangiti. Hindi na napigilan ni Helen. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. At sa balikat ni Emily, ibinuhos niya ang lahat ng sakit, lahat ng pait, lahat ng luha na matagal na niyang kinimkim. "Patawarin mo ako, anak." Hikbi niya. "Patawarin mo si Mama. Talo na ako." Gabi na. Matagal nang tulog si Emily sa kanyang silid. Ngunit si Helen ay gising pa rin. Nakaupo sa dilim ng kanilang maliit na sala. Sa harap niya, ang malamig na ilaw mula sa laptop screen ang tanging nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Wala nang luha. Tuyo na ang mga ito. Ang natira na lang ay isang malamig at mabigat na pakiramdam ng kabiguan. Talo na siya. Tinanggap na niya iyon. Ginawa ni Markison ang kanyang pagkatao bilang isang sandata laban sa kanya. At ang katahimikan ni Seth Alja ay ang huling patalim na tumusok sa kanyang puso. Ang tanging paraan para protektahan si Emily mula sa kahihiyang ito ay ang mawala. Bumalik sa pagiging anino. Kalimutan ang lahat ng pangarap na muling nabuhay sa loob ng ilang araw. Dahan-dahan, nagsimulang mag-type si Helen. Ang bawat pagpindot sa keyboard ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kabaong ng kanyang mga pangarap. To the Board of Directors, please accept this letter as my formal resignation from the position of Head of International Partnerships, effective immediately. Thank you for the opportunity. Sincerely, Helen Reed Mikely. Formal, walang emosyon. Parang isang huling hininga. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa spacebar. Tiningnan niya ito. Isang maliit na basang marka ng kanyang pagkatalo. Ito na ang katapusan. "Mama?" Isang mahinang boses ang bumasag sa katahimikan. Nakatayo sa tabi niya si Emily. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nakaramdam si Helen ng hiya. Hindi niya nais na makita siya ng kanyang anak sa ganitong kalagayan. "Bakit gising ka pa, anak?" Tanong ni Helen. Mabilis na pinunasan ang kanyang pisngi. Hindi sumagot si Emily. Sa halip lumapit ito at inilagay ang kamay sa balikat ng kanyang ina. Tumingin ito sa screen ng laptop at nabasa ang mga salitang nakasulat doon. "Susuko na po kayo?"
Mahinang tanong ni Emily. Pumikit si Helen. Wala na tayong laban, anak. Masyado silang malakas. Hindi po totoo yan, sabi ni Emily. Ang kanyang boses ay may biglang tatag. Di ba't kayo po ang nagturo sa akin na ang halaga ng isang tao ay wala sa sinasabi ng iba? Na ang talino at puso ang tunay na yaman. Bakit niyo po kinakalimutan ngayon? Ang mga salita ni Emily ay parang isang kidlat na gumising sa natutulog na diwa ni Helen. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Isang gabi, ilang taon na ang nakalipas, nakaupo sila ni Emily sa sahig ng kanilang apartment na papaligiran ng mga lumang libro. Tinuturuan niya ang kanyang anak ng mga salitang Arabic. Ang kanilang mga tawa ay umaalingaw-ngaw sa maliit na espasyo. Naalala niya ang kislap sa mga mata ni Emily sa tuwing may natututunan itong bago. Naalala niya ang sarili niyang saya, ang pagmamahal sa kaalaman na akala niya'y matagal nang namatay. Ang talino, ang puso, iyon ang mga bagay na hindi kayang bilhin o sirain ni na Markison. Iyon ang pamana niya kay Emily. Iyon ang tunay niyang pagkatao. Dahan-dahan, iminulat ni Helen ang kanyang mga mata. May bagong apoy sa mga ito. Gumalaw ang kanyang mga daliri sa keyboard, ngunit hindi para i-save ang resignation letter. Pinindot niya ang delete key ng paulit-ulit hanggang sa mawala ang lahat ng bakas ng kanyang pagsuko. Pagkatapos, binuksan niya ang isang bagong email. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at tiyak na ngayon hindi na nanginginig. Nag-type siya ng mga bagong tatanggap, kasama na ang buong board of directors at ang CEO. Nag-type siya ng isang subject line, isang deklarasyon. Subject, ang katotohanan tungkol sa aking nakaraan at ang kinabukasan ng kasunduang ito. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya kay Emily at ngumiti. Isang tunay na ngiti. Pinindot niya ang send. Hindi nakatulog si Sheikh Alja buong gabi. Ang imahe ni Helen, ang kanyang mukha na puno ng sakit at pagtataksil, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang mga akusasyon ni Markison at kinain siya ng kahihiyan. Kahihiyan dahil nagduda siya. Kahihiyan dahil sa isang saglit, pinakinggan niya ang laso ng pagdududa na matagal nang naninirahan sa kanyang puso mula nang mamatay si Amira. Hinayaan niyang husgahan ang isang tao base sa mga papel na inilatag sa mesa at hindi sa karunungan at dignidad na nakita niya mismo sa mga mata nito. Paano niya nagawa iyon? Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, hudyat ng isang bagong email, madaling araw pa lamang. Nakita niya ang pangalan ng nagpadala, Helen Reid, at ang subject line na parang isang sigaw sa gitna ng katahimikan. Agad niya itong binuksan. Habang binabasa niya ang bawat salita, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa paghanga. Isinalaysay ni Helen ang lahat, ang kanyang pagbubuntis, ang pag-abandona sa kanya ng ama ni Emily, ang mahirap na desisyon na iwan ang unibersidad para itaguyod ang kanyang anak. Hindi ito isang kwento ng pagsisisi, kundi isang kwento ng sakripisyo at pagmamahal ng isang ina. Hindi ko ikinahihiya ang aking nakaraan, sulat ni Helen. Ang bawat desisyon na ginawa ko para sa aking anak. Ang aking kakulangan sa diploma ay hindi sumusukat sa aking kakayahan o sa aking integridad. At kung ang kumpanyang ito ay mas pinipili ang isang diploma kaysa sa katapatan at resulta, kung gayon, marahil ay hindi nga ito ang tamang lugar para sa akin. Nang matapos basahin ni Alja ang email, alam na niya ang kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang assistant. Magpatawag ka ng isang emergency meeting ngayon din. Lahat ng board members at siguraduhin mong nandoon si Miss Reid. Helen's POV. Pagpasok ni Helen sa conference room sa pangalawang pagkakataon, iba na ang pakiramdam. Wala na ang takot.
Ang naroon ay isang kalmadong determinasyon. Nakahanda siyang tanggapin anuman ang kahinatnan. Ang lahat ay naroon, tulad ng dati. Si Marquezon ay nakangisi, iniisip marahil na ito na ang huling pako sa kanyang ataol. Ngunit ang unang nagsalita ay si Sheikh Alja. Tumayo siya, at sa harap ng lahat, yumuko siya ng bahagya kay Helen. "Miss Reed," sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng pagsisisi. "Nais kong humingi ng paumanhin sa ngalan ko at sa ngalan ng lahat ng nagduda sa iyong pagkatao. Natigilan ng lahat, maging si Marquezon ay natulala. Ang iyong email, pagpapatuloy ni Alja, ay hindi isang paliwanag, kundi isang aral. Isang aral tungkol sa tunay na kahulugan ng lakas at karangalan." Tumingin siya sa CEO at sa buong board. "Kung ang babaeng ito ay hindi karapat-dapat sa inyong kumpanya, kung gayon, ang inyong kumpanya ay hindi rin karapat-dapat sa aking partnership." Isang malamig na kaba ang gumapang sa buong silid. "Teka lang," sigaw ni Marquezon tumatayo. "Hindi natin hahayaan na ang isang kasinungalingan ay sirain ang deal na ito. Malinaw ang records." "Records?" putol ni Alja. "Pag-usapan natin ang records." Isang pinto ang bumukas at pumasok si Zafira, ang assistant ni Alja. Dala ang isang folder. Ibinigay niya ito kay Alja. Habang abala si Ginoong Marquezon sa paghuhukay sa personal na buhay ni Miss Reed, sabi ni Alja habang binubuklat ang folder, "Ang aking team naman ay nagsagawa ng sarili naming investigasyon tungkol sa kanya." Inilabas ni Alja ang isang dokumento. Ito ay isang email mula kay Ginoong Marquezon 2 araw bago ang ating unang meeting. Isang email na nag-uutos na i-cancel ang serbisyo ng isang professional Arabic interpreter na nakabook na pala para sa araw na yon. Ang dahilan? Budget cuts. Ibinagsak ni Alja ang papel sa mesa. Isang kasinungalingan. Sinadya niyang isabotahe ang meeting para siya ang lumabas na tagapagligtas. Sinadya niyang ipahamak ang sarili niyang kumpanya para sa sarili niyang kapakanan. Namutla si Marquezon. Wala na siyang masabi. At nang hindi umayon ang plano niya, patuloy ni Alja, ang kanyang boses ay parang kulog. Ginamit niya ang pinakamaruming paraan para sirain ang isang taong mas mahusay kaysa sa kanya. Tumingin ang CEO kay Marquezon. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pagkadismaya. "Marquezon, you're fired. Get out of my building, now." 2 security guard ang pumasok at marahang hinawakan si Marquezon sa magkabilang braso. Habang kinakaladkad siya palabas, sumisigaw pa rin ito ng mga walang saysay na pagbabanta at panunumbat. Nang tumahimik na ang silid, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Tumingin si Helen kay Seth Alja. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas ng tingin ng Sheikh. Sa halip, ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting puno ng paghanga, paggalang, at isang bagay pa. Isang bagay na nagpatibok muli sa puso ni Helen. 1 linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang huling paghaharap. Ang tawag nila rito sa mga bulungan sa opisina. Ang opisina ni Helen ay hindi na ang maliit at malungkot na bodega sa dulo ng pasilyo. Inilipat siya sa isang mas malaki at mas maliwanag na espasyo sa executive floor na may bintanang tanaw ang buong syudad. Ang kanyang pangalan, Helen Reed, Head of International Partnerships, ay nakaukit na ngayon sa isang makintab na nameplate sa kanyang pinto. Hindi lang ang kanyang opisina ang nagbago, pati ang mga tao. Ang dating mapanghusgang mga tingin ay napalitan ng paggalang. Ang mga dating bulungan ay naging mga pagbati. Ang CEO mismo, ang personal, na humingi ng paumanhin sa kanya, kasama ang isang opisyal na kontrata at isang malaking pagtaas sa sahod. Ngunit para kay Helen, ang pinakamalaking panalo
ay hindi ang posisyon o ang opisina. Ito ay ang pakiramdam na sa wakas, malaya na siyang maging siya. Ngayong gabi, simple lang ang kanilang selebrasyon. Sila lang dalawa ni Emily sa kanilang maliit na apartment. Nag-order sila ng paborito nilang pizza at nanood ng isang lumang pelikula. "I'm so proud of you, Ma," sabi ni Emily habang nakasandal sa balikat ni Helen. Niyakap ni Helen ang kanyang anak. "And I'm so proud of you, anak. Lahat ng ito, hindi ko magagawa kung wala ka." Sa gitna ng kanilang panonood, tumunog ang cellphone beep ni Helen. Isang text message mula kay Seth. "Kung hindi ka abala, maaari ba tayong magkita? Nandoon ako sa lugar kung saan nagsimula ang lahat." Nagpaalam si Helen kay Emily at mabilis na nagbihis. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may halong kaba at pananabik. Ang rooftop, ang penthouse, ang lugar kung saan siya dating isang anino. Pagdating niya roon, nakita niya si Seth na nakatayo malapit sa glass railing, nakatanaw sa kumikinang na mga ilaw ng New York City. "Seth!" tawag niya. Lumingon ito at ngumiti. Isang ngiting nagpainit sa malamig na hangin ng gabi. "Helen, salamat sa pagpunta." Naglakad si Helen at tumabi sa kanya. Pareho silang nakatingin ngayon sa syudad. "Maganda ang tanawin mula rito," sabi ni Helen. "Oo," sagot ni Seth. "Pero mas maganda ang tanawin kapag may kasama kang tama." Tumingin siya kay Helen. Ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyon na hindi na maitago. "Helen, noong una kitang makilala, ang nakita ko lang ay isang bahagi mo. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas marami akong natutuklasan. Ang iyong talino, ang iyong katapangan, at higit sa lahat, ang iyong puso." Huminga siya ng malalim. Matagal na panahon na mula nang may isang taong nagparamdam sa akin na posible palang maniwala ulit. Sa tiwala, sa pag-ibig. Binuhay mo muli ang isang bagay sa loob ko na matagal ko nang inakalang patay na. Pagpapatuloy niya. At gusto kong malaman kung bibigyan mo ako ng pagkakataon na makilala ka pa ng lubusan, hindi bilang isang business partner, kundi bilang isang tao. Hindi nagsalita si Helen. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngiting totoo, walang halong takot o pag-aalinlangan. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata, na ngayon ay kumikinang nakasabay ng mga ilaw ng syudad sa ibaba. Hindi pa niya alam kung saan sila dadalhin ng bagong kabanatang ito. Ngunit isa lang ang sigurado siya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Helen na ang kinabukasang nasa harapan niya ay kasing lawak at kasing liwanag ng mga ilaw ng syudad.